Magandang umaga mga kabay. So, ito yung pangalawa kong approved repair mga kabay. 39315 liter C. So ang model nito mga kabay dito 5032. Ang papalitan natin mga kabay, housing front. Ito po yun mga kabay. Kung naalala nyo yun mga kabay, yung nasira yung lock, ito po yun. Ayan, yung ano po yung lock, ito po yung nasira dito sa luma. So ito yung bagong housing front. May kasama na siyang bearing para po to sa spindle. Ayan. Dito po yan sa loob, nakakabit, nakalas lang. Tapos yung kanyang selector mga kabay, ito po yun. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin. So yan mga kabay, kakalasin ko na po yung pinaka ano niya, cooler tsaka yung cap. Ayan. Kasi magpapalit po tayo ng housing. Tapos yung kanyang circlip, ayan. Meron siyang ring dito mga kabay, yung pinakalock. Sisikwatin nyo lang yon pataas. Pero syempre, alalayan nyo baka tumalsik mawala. Ayan, ito po yung kanyang lock. Ayan. Tapos yung lock yung bulitas para sa spindle, sa talim pag pinasok nyo, kakalasin nyo rin. So ito po yung bulitas mga kabay. Yan, pwede nyo nang kalasin yung kanyang front housing. Pero bago yan, kakalasin muna natin yung selector na papalitan natin. So ganun pa rin mga kabay. Kailangan yung pihitin. Ayan. Nakaganyan po ang forma. Bago nyo po kalasin. Ayan. So kaya ko ito pinalitan mga kabay dahil meron na po siyang tama, putol na yung dulo, tsaka plastic. Bali ikakabit natin mga kabay, ito na po, bakal na po yung pinakapin niya. Ayan. Tapos para hindi ho hahaba, so kailangan yung front housing lang ang makalas. Gagamit kayo ng flat screw. Ayan, dahan-dahan nyo pong sungkitin dito sa gilid. Ayan, hanggang sa umangat yung kanyang front housing. Ayan, magiging ganyan po ang forma. Ayan, para wala na pong maraming baklasin. Ayan, tapos kakalasin nyo na. Ayan. So, papalit nyo na yung bago. Pero bago yan mga kabay, syempre, meron tayong kukunin doon na kailangan nating ibalik dito sa bagong front housing. Ayan. So, yung una muna yung bearing. Ayan, pinasok ko na po yung bearing na bago. Tapos kukunin natin yung pinaka washer. May washer pa to dito mga kabay. Ayan, tataktak natin. Yun. So yung luma niyang bearing hindi na natin gagamitin. Ang kailangan lang natin yung washer. Ayan. Ito po yung washer niya mga kabay. Kaya huwag niyo pong kalimutan ilagay ito. Dahil pag wala ito mga kabay, masisira din po yung housing niyo. Ayan, dito po yung nakakabit sa spindle. Ayan. So, okay na mga kabay. Wala na tayong kukunin. So, ito pala yung siram nun mga kabay. Sa mga hindi nakanood ng video ko, ayan. Yung pinakatengan doon sa loob, wala na po. Pansinin nyo po yung bago, kompleto. Ayan. Yung may nakausli sa gilid, meron pa. So, ito po yung papalit natin. Sasalpak na natin mga kabay. So nandito na lahat, washer, okay na. So sasalpak na natin ito mga kabay. Ayan. Tapos i-screw nyo po. Ayan. Kailangan po lapat para maganda yung ikot. So ang sunod, babalik natin yung lock natin mga kabay, yung cooler tsaka cap. Ayan. Tapos syempre unahin natin yung lock ng bala. Ayan. Muna nyo ikabit yung washer mga kabay. Ayan. Dito po nakalagay yung bearing yan mga kabay, yung parang may uka, parang may nalalim. So dyan po yung tatama. Ayan. So ilalagay natin yung washer niya. Tapos bearing. So ganun po ang forma niyan mga kabay. Yan.
bago nyo ilagay yung cooler. So, yan. Tapos balik natin yung lock mga kabay ito. So ganun din ang pagbalik mga kabay, gagamit kayo ng flat screw. Sisikwatin nyo lang po siya paloob. Ayan. Minsan matagal papasok, minsan mabilis lang din. Depende sa ano nyo mga kabay. Yeah. So yan na mga kabay, napasok na natin. So ilalagay na natin yung cup nya. Ayan. Pinakala. So yan, testing muna natin mga kabay kung gumagana. So yan, naglalak siya mga kabay. Pag kinalas nyo ay ibababa nyo lang yung cooler. Tanggal na yung talim. So ang susunod mga kabay yung ito pinakalas. Pero bago yan, gigitna muna natin yung spring. Tingnan nyo yung spring, wala, di ba? Nandun po sa loob. So, papaandarin natin. Yan, sasaksak natin. Tapos, papaandarin natin. Yan. So, ayan na po yung spring niya mga kabay. Yan, kung mapapansin nyo, yun po yung spring, nasa gitna na. So, pwede nyo na ilagay yung kanyang selector. Yan. Ay, nagalaw. So sa paglagay mga kabay, kung paano mo kinalas, ganun din po yung posisyon. Ayan. Hindi siya pasok mga kabay. Adjust mo konti. Ayan. Ayaw. Aha. Bakit ayaw? Yan. Ano pumasok? Dito. Yan. Yun, lumapat din siya. Yun. Yan, pag tumunog na siya mga kabay, ayan, lapat na. So, pwede nyo na ikutin yan pataas. Ayan, gamit lang kayo uli ng plies. Ipitin nyo pong ganyan. Tapos dahan-dahan. Yan. Yun. So, gumana na po siya. Lagay natin sa hammer. Para malaman natin kung gumagana yung hammer, lagyan natin ng bala. Tapos, syempre, titesting natin sa mahiwagang bakal. Balik natin sa drill. Ito yung hammer mga kabay. Diyan sa video mga kabay, parang yung tunog ng hammer tsaka drill parang iisa lang. Pero sa personal mga kabay, yung hammer, meron po siyang parang pumupukpok. Yung drill wala. So yan mga kabay, okay na po. Ang pinalitan lang natin ay yung housing selector. Ayan. So yan, babalik natin to. Baka hanapin ng may-ari. So ibibigay din natin to mga kabay sa may-ari. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman po pwedeng subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.